Kinabukasan, pinuntahan ni Gilbert si Miss Althea Quevedo sa Southeast Asia Bank mag-aalas 12 noon ng tanghali na sinadya ng binata. Ayaw niyang pakita sa PA ng kanyang tita Althea na aasiwa si Gilbert sa masusi niyong pagtingin sa kanya. Tila ba siya isdang kinakaliskisan? Hindi na nagpaligoy-ligoy ang pamangkin ng manager. Sinabi agad ni Gilbert ang espesyal na hiling sa matandang dalagang tiyahin. "What for?" Takang tanong ni Miss Quevedo. Matapat namang tinugon ni Gilbert ang tiya. Tatanggi sana si Miss Quevedo, pero nang buntutan ni Gilbert ng nagmamakaawang please ang hiling, napahinuhod na rin ang matandang dalaga. Galak na nagpasalamat si Gilbert. "That will cost you something," paismid na pakli ni Miss Quevedo. "Name it, Tita Althea," sabi naman ni Gilbert. "What about a gourmet lunch? Sawa na ako sa seleksyon ng putahe sa kantina sa 8th floor, sagot ni Miss Quevedo. "You're on," masiglang sagot ni Gilbert. "Pwede na ba ang bagong flavor na gourmet pizza pie mula sa Dominic's Pizza Inn?" Umasim ang mukha ni Miss Quevedo. Malakas na napahalakhak si Gilbert. Natawa na rin ang kanyang tiya. Kumain sila ba sa magtiya, pero hindi sa Dominic's. At dahil mag-isa na lang si Miss Quevedo sa pagbabalik sa tanggapan, hindi nakita ni na Santa at Lisa na ang pamangkin ang kasama nito. Pero ikina-sorpresa ni Santa ang ipinadraft kay Lisa na memo ng kanilang manager. Ayon sa memo, hindi na si Santa ang pupwesto sa new accounts counter. Ililipat na uli si Santa sa window bilang teller. Effective daw iyon bukas na bukas din. Sa pangalawang gabi ng ritual, muling hindi sinunod ni Santa ang 15 minutos na nakasaad sa instructions. Pinahira niya ng myrrh ang panibagong rosas na kandila habang inuusal ang dasal. Pagkasindi sa mabangong kandila, hinayaan niyang maupod iyon. Ang palagay ng dalaga, mabuting sinyal ang mapwesto siya bilang teller. Sa gayon, kapag nagdeposito si Gilbert, mas ang tsansa niya na sa kanyang window ito pumunta. Hindi rin naghapunan si Santa. Nabasa niya kung saan na higit na magiging mabisa ang concentration at pag-iisip kapag walang laman ng tiyan. Susubukin niyang gawin iyon. Baka nga tumalab at mas mabilis na matupad ang hinihiling ng kanyang puso. Ang totoo, wala marahil hindi susubukin si Santa upang maakit niya ang pansin ni Gilbert. Kahit minsang pagsubok lang tungo sa permanenteng pagkabitag sa binatang itinatangi. Eksaktong alas 10, oras ng pagbubukas ng kani-kanilang window ng mga teller sa Southeast Asia Bank, nang pumasok si Gilbert. Nakangiti itong dumiretso sa pwesto ni Santa. Nanlamig pati mga talampakan ng dalaga. "Good morning," masayang bati ni Gilbert. "How are you?" "Fine, thank you," sagot ni Santa. Kung hindi lang sa likas na disiplina sa sarili ni Santa kapag nakikihirap sa mga kliyente, malamang na mahalata ni Gilbert ang pangangatal ng kanyang tinig. "Nice to hear that," ani Gilbert
sabay dukot sa bulsa ng kanyang Amerikana. Iniabot nito pagkaraan ang kinuhang bank book. Nakaipit doon ang nakahandang deposit slip at pirmadong tseke na siya nitong idedeposito. Kinuha ni Santa ang mga iyon nang hindi inaalis ang tingin sa binata. Talagang napakagwapo niyon, lalo ng umagang iyon. Bagong gupit, bagong ahit, at ang samyo ng pandalaki ng kulon ay walang iniwan sa bagong katatapos na maligo. Panayad at swabe. Nakakataranta sa tulad ni Santa ang pigil na pigil ang panggigigil na kurutin iyon. Si Gilbert naman ay tila ayaw kumalas sa mga mata ni Santa. Ayaw nitong tangkaing tumalikod at maupo muna habang pinoproseso ng dalaga ang pagdedeposito. Pantulot man ay napilitang ibaling ni Santa ang kanyang atensyon sa ginagawa. Chinek niya kung magkatugma ang halagang nasa tseke at nakalagay sa deposit slip. Tiningnan din niya kung ayos ang endorsement ni Gilbert sa likod ng tseke. Nang matiyak na okay ang mga iyon, ini-enter niya sa karap na computer ang halagang idedeposito. Ipinasok ang bank book sa printer, saka yun ipinrint. Si Gilbert, sa ilang sandali ng pagkaabala ni Santa, ay sinamantalang haplusin ng masuyong tingin ang dalaga. Paglabas sa printer ng bank book, ibinigay iyon ni Santa sa binata ng kasama ang pinakamatamis niyang ngiti. Yung pamatay na ngiting lalo lamang nagpabilis sa pulso ni Gilbert. Pero ano ba ang malay roon ng dalaga? "Thank you," ani Gilbert. "You're welcome," ani Santa. "Have a good day, Mr. Quevedo." "Please, Santa, tawagin mo na lang akong Gilbert." Daig pa ni Santa ang kinliti ni Cupido sa sinabing iyon ng binata. Lahat ng teller, pati nasa new accounts counter, ay may suot na malaking nameplate. Kaya noon pa man ay alam na ni Gilbert ang pangalan ng dalaga. "Have a nice day, Gilbert," sabi ni Santa. "Oh yes, I will," pahabol na tugon ng binata, na parang kay bigat ng mga hakbang nang tumalikod na ito, sa wakas, palabas ng bangko. Kinikilig sa katuwaang tinatakan ni Santa ang tsekeng idineposito ni Gilbert. Pero bago niya iyon malagyan ng kanyang initials, bigla siyang pinanlakhan ng mga mata. Noon niya lang napansin kung saan galing ang tseke. Hindi yun personal check, kundi sa company account ng Esoterica Enterprises. Nagtaas ng mukha si Santa. Hinabol niya ng tingin si Gilbert, pero wala na ang binata. Hindi na niya ito inabot. Bago isilid sa outtray, muling tinapunan ng dalaga ng tingin ang nakalimbag na company name sa kaliwang bahagi ng tseke. Baka siya nagkamali lang ng basa. Ngunit hindi. Talagang buhat sa Esoterica ang halagang dineposito ni Gilbert. Pero ano at binigyan ito niya ng pera? Ano ang kaugnayan ng binata sa negosyong nagbebenta ng mystic oil at iba pang kakaibang bagay? Hindi magkandatuto si Santa sa pagkukwento kay Lisa ng lunch break na nila. Aniya, posible kayang ka-business deal ni Gilbert ang Esoterica? Tanong ni Santa. Pero si Lisa man pala ay may exciting na balita.
tungkol sa pamangkin ng kanilang boss. Nito? That's very unlikely. Hindi papatol si Gilbert Quevedo sa isang pipitsuging kumpanya. Paano mo nalaman? Takang-taka si Santa. Dahil kilala ko na ngayon kung sino ang nagugustuhan mong lalaki, sagot ni Lisa. Ang ngiti ay labis pa sa misteryoso. Huwag mo na akong isuspense, Lisa. Anong natuklasan mo? At paano mo natuklasan? Nasa kwarto ako ni Ma'am Althea kanina nang may tumawag sa kanya, sagot ni Lisa. It turned out, yung elder sister niya yun. Yung mami ni Gilbert. Anong pinag-usapan nila? Tanong ni Santa. Tungkol kay Gilbert ano pa? Sabi naman ni Lisa. Pero hindi ko agad makuha kung ano yun sa umpisa. Hanggang sa utusan ako ni Ma'am na hagilapin yung kopya ng Manila Herald Standard sa reception room ng sekretarya niya. Alam mo naman, Inquirer at Today lang ang binabasa ni Ma'am. Tapos, ukil-kil ni Santa. Pagpasok ko uli, sagot ni Lisa, iniutos ni Ma'am na tignan ko yung page 17 bago ko iabot sa kanya. That's what I did. Pero nasulyapan ko muna sa dyaryo yung litrato ni Gilbert kasama ang ilang kung sino. Nasa dyaryo siya? Hindi na makasubo si Santa sa sobrang excitement. Relax. Tatawa-tawa si Lisa na sige lang ang pagkain sa pagitan ng pagbibida. Hindi siya nadyaryo bilang masamang tao. On the contrary, he's a much bigger fish than I thought. Kumain, lumunok, at uminom muna si Lisa bago nagpatuloy. Di tiningnan na ni Ma'am yung litrato, no? Ani Lisa. Tapos, sabi niya sa telepono, he doesn't look so bad, ate. Ikaw rin ang magkakaproblema sa dami ng nagpapakamatay sa uniko iho mo kung na-capture ng camera kung gaano siya kagwapo. Huwag ka nang tumawag sa editor niyong Herald Standard para ireklamo kung gaano kapangit ang pagkakaprint ng litrato ni Gilbert. Pero bakit nga nasa dyaryo si Gilbert? Tanong ni Santa. Ibinaba ni Lisa ang hawak niyang kubyertos bago inilabas sa kanyang handbag ang ginupit sa Herald Standard. Ibinigay iyon kay Santa. Ikaw na ang bumasa, sabi ni Lisa. Muntik nang matabin ni Santa ang baso ng kanyang inumin sa pag-aapurang abutin ang cut-out upang basahin. Nasa larawan nga si Gilbert Quevedo, isang negosyante, at ang dalawang Europeans na nakita ng dalagang kasama ng binata noong nakalipas na buwan. Si Gilbert at ang negosyante ay kapwa nakaupo, nakaposisyon sa pagpirma ng papeles. Ang dalawang banyaga ay nakatindig sa likuran ni na Gilbert. Nakangiti ang lahat. Masaya ang okasyon. Nabigla ang dalaga pagkabasa sa caption ng larawan. Ang negosyante ang pinakahuling franchise holder ng Dominic's Pizza Inn. Ang dalawang Europeans na nagkataon lang na nasa Pilipinas ay nagpaunlak na dumalo sa signing ceremony. Mataas na pinuno ang dalawa ng mother company ng Dominic's sa Amerika. Si Gilbert Quevedo, ayon sa caption, ang presidente at may-ari ng Dominic's Pizza Philippines. Well, sabi ni Lisa pagkraang magtaas ng mukha ang kaibigan at tumingin sa kanya. Hindi pala siya mayaman lang tulad ng una nating inakala. Yung kasimplihan niyang yun, sinong mag-aakala na he's super rich pala? Alam ng magkaibigan na higante
ang Dominics. At upang makapag-ari ng franchise niyon sa bansa, hindi birong kapital ang kailangan. Sabi ni Santa sa matamlay na tono, "Hindi kapal ng bulsa ang ikinagusto ko sa kanya, alam mo naman, Lisa." Bakit parang nalulungkot ka riyan? Tanong ni Lisa. Hindi ba obvious ang sagot? Lupa't langit pala ang agwat namin. Kabaliwan ang mithiin kung magustuhan din niya ako, sagot ni Santa. Sa mas mahinang boses, sabi ni Lisa, hindi kabaliwan ang ituloy ang pagdarasal na pansinin ka niya. At baka mas tumalab kapag isinama mo sa dasal yung litrato. Pahiran mo rin ng mystic oil. It might help. Wala namang mawawala kapag ginawa mo yun, di ba, Santa? Tinitigan ni Santa ang larawan ni Gilbert. Bakit nga ba hindi? Sa loob-loob niya. Nababaliw na rin lang siya. Lulubusin na niya. Sa pangatlong gabing iyon ng ritual, pangatlo rin ang sinindihang rosas na kandila ni Santa. Nasa tabi niyon ang ginupit na munting larawan ng binata. Pero tinandaan ng dalaga na itabi pagkatapos sa kanyang wallet ang larawan. Itinodo niya ang konsentrasyon sa pag-usal ng dasal. Walang lagot, walang patlang, hanggang sa maupod ang kandila at mamuo ang mga tulo niyon sa kawalang hugis sa nakasahod na bubog na tirikan. Ikatlong gabi rin na lumiban ang dalaga sa pagkain ng hapunan. Kung nakakadagdag yun sa antas ng konsentrasyon ay hindi napansin ni Santa. Ang mahalaga sa kanya, pagdating galing sa trabaho ay makapagkulong siya sa kanyang silid at agad na masimulan ang seremonya ng pagpapaibig kay Gilbert. Di kasi alam ni Aling Esmeralda at ni Freda ang sunod-sunod na gabing hindi pagkain ni Santa. At kung may connection doon ang nalalanghap nilang nilangisang kandila buhat sa silid ng dalaga at ang kawalang gana nitong makipag-usap sa kanila sa umagang bago ito pumasok ay hindi nila matiyak. Ang katulong ay pwede lang manghula. Pero ang manghuhulang ina, kung isang magulang na nagmamahal at nag-aalala para sa nag-iisang anak, ay dapat lamang na tuklasin ang totoong dahilan. Ayaw ni Aling Esmeralda na gamitin ang kanyang tarot cards upang silipin kung bakit nagkakaganoon si Santa. Ang ipinagkakaganoon ni Santa, lingid sa ina, ay tila tuloy-tuloy ang pagkakabunga. Dahil kinabukasan din, ilang minuto pagkabukas ng bangko ay tumanggap ng bulaklak ang dalaga. Nasa espesyal na kahon ang 3 sariwang rosas na dala ng mensahero. Matipid ang ngiting ipinukol ni Santa sa bulaklak. Bukang-buka at pulang-pula ang mga iyon. Mas gusto niya'y puting rosas na buko pa lamang. Nang iabot ng mensahero ang resibo para pirmahan, napamaang ang dalaga. Nakalagay kasi roon na 2 bungkos ang tinanggap niya. Isa lang ito bale, hindi ba? Tanong niya sa mensahero. Natingin ni Santa ay kasing edad lang niya. Nasaan pa yung isa? Tanong niya. Ngingiti-ngiting iminuestra ng mensahero ng tingin ang pinto ng bangko. Tumingin naman si Santa sa pinto at talagang nabigla siya. Maging ang mga kasamahan sa bangko, sa higanting bouquet na magkatulong na ipinapasok ng 2 pang delivery staff.
Nasa 8 dosenang American rosebuds, yung puting-puti, ang nasa bouquet. May nakabudbud doong 1 dosena ring imported na orchids na mga pasyaw na rosas ang kulay. Inulan si Santa ng malakas na tudyo buhat sa mga kasamahan at maging sa mga kliyenteng naroroon sa agang iyon. Galing kay Gilbert Quevedo ang mga rosas. Pero ang higit na ikinatuwa ng puso ni Santa ay ang nakasaad sa kalakip doong card. Nag-alala si Santa kung pwede ba siyang itangi rin. Siya na karaniwang tao lang ng super rich na binata. But she was wrong. Mukhang in love din si Gilbert kay Santa. Pero, epekto kaya iyon ng ginagawa ng dalagang ritual ng pagpapaibig sa binata? Abangan!